Now some people say that praising the Lord just can't happen every day, but I found out for myself that there's just nothing else can keep all the clouds away. Praise Him in the morning light, praise Him in the noonday bright, praise Him each and every night, praise Him every day. Praise Him when you're feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Now some people say that praising the Lord just can't happen every day, but I found out for myself that there's just nothing else can keep all those clouds away. Praise Him in the morning light, Praise Him in the praise Him in the noonday bright, Praise Him in the praise Him each and every night, Praise Him. praise Him every day. Praise Him, everybody praise Him when you're feeling Troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Praise Him in the morning light, Praise Him in the praise Him in morning, the noonday bright, praise Him in the praise Him each and noontime, every night, praise Him, praise Him every day. praise Him, everybody praise Him when you're feeling Feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Praise Him in the morning light, Praise Him in the praise Him in morning, the noonday bright, praise Him in the praise Him each noontime, and every night. Kapag may Kristo ka na, huwag kang bumitaw. Patuloy niyong panghawakan ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Napakamalas mo kapag nasa katotohanan ka na. Tumalikod ka pa. Kapag hindi mo alam yung tunay na aral, madadaya ka. Mamatay man tayo, mabuhay, dapat sa Panginoon tayo. Sapagkat ang pangako niya ay hindi maglululat sa darating na kapatid. Magtatagumpay tayo sapagkat kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang Panginoong Diyos sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Kumusta po kayo mga minamahal namin na mga kasuking taga-subaybay? Kagalakan po sa inyong mga lingkod na kayo po ay mapaglingkuran sa mga oras na ito. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng napaabutan ng ating programa, ang Gospel and Music Ministry. Babatiin natin ang ating mga taga-subaybay dyan sa iba't ibang dako ng mundo, dyan sa California, sa Canada, dyan po sa London, sa Thailand, sa Japan, at sa iba't iba pong dako na napabutan ng ating pong programa. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, kapatid na Jomel Arsenal. Bumabati sa inyo at welcome po kayo sa ating programang Gospel and Music Ministry. And of course, hindi po ako nag-iisa sapagkat pero po akong kasama ngayon na first time niya na makasama at makaharap sa camera. At ang sabi niya ay gusto niya maging tagabasa. Yan. Kasama po natin ang aking bayaw, isang binata, guwapo at maskulado, kapatid na Jason Lucino. Bati ka, Brother Jason? Binabati ko po ang lahat ng mga kapamilya, kapatid, kaibigan, dyan po sa Quezon City. Ayan, salamat Brother Jason. Medyo tipid pa ngayon ang kanyang sasabihin dahil medyo kinakabahan pa siya ng konti. Sa mga oras na ito, binabati natin ang napakasigasig nating mga taga-subaybay, si kapatid na Mel Cosentino Gialon, dyan po sa ibang bansa. Of course, si Ma'am Shinene, nandyan din. Ang mag-asawang Tibor, nandyan, ang sister na Dimne at sister Joy Sumilong. At sayo po ay hindi na magpatumpik-tumpik pa sapagkat ang ating oras ay palalim ng palalim. Atin pong hilingan ang kapatid na Jason na manguna sa atin pong panimulang pananalangin. Tayo po'y manalangin.
dakila't ng bigyan po namin Diyos sa gabi ito. Sa oras po ito, hinihiling po namin na pagtubay ng Banal na Espiritu. Naway ipatubayan po kami sa aming pong patalakay ngayong gabi ito. Samahan po ang kami, bubunin po sa lahat ng mga makakakinig at makakapanood ng program po ito. Yes. At naway yung pagpapalit po ito sa bawat isa sa amin. Yes. Ngayon pong bahala sa amin naman sa oras na ito sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat kapatid na Jason sa panimula ng ating pong panalangin. Bago po tayo magpatuloy sa ating pong pagtatalakay o pagsisimula, ay makakapakinig muna tayo mga kapatid ng isang tanging bilang sapagkat ang programa natin ay Gospel and Music Ministry. Kaya before we start sa ating pong discussion ay makapakinig tayo ng isang tanging bilang. Narito po ang ating pong special music. Salamat po sa napakagandang awitin. Ang pamagat po noon ay Paano na kung wala ka? Ayan. Paano naman din kami kung wala kayo dyan? Mga kapatid. So, yung pong awit na yon ay galing sa English version, kapatid na Jason, na Imagine Me Without You. Yun po ay translate ng Ate Dan mo. Si Jason po ay bunsong kapatid ni Ate Dan. Panlima, ni Bunso. Bunso. Ibig sabihin, nakababatang kapatid. Opo. Siya ay panlima. Ayan. At sinama natin, at least meron tayong katuwang. No? At hindi tayo malobat, mga kapatid. Assistant. Di naman assistant. So, thank you po. Yun po ang pamagat, Ate Joy. Ano po? So, ngayon, sa mga oras na ito, mga kapatid, tayo po ay magtatalakay ng isang napakagandang paksa. Kung inyo pong nakikita sa inyong screen dyan, meron tayong topic na the proper formula of baptism, mga kapatid. O ano ba talaga ang tamang formula pagdating sa bautismo? Sapagkat noong mga nakaraang gabi, kapatid na Jason, ay natalakay po natin yung, ako lang pala, yung kahalagahan ng bautismo at papaano ang tamang pagbautismo. At binasa at tinalakay natin na yung tamang pagbautismo ay yun po yung paglubog na galing sa salitang baptizo sa Greek, nang ibig sabihin to immerse or to dip. So merong tamang proseso ng pagbautismo ay yung paglubog. At ang tao, nababautismuhan siya o binabautismuhan kapag siya'y naturuan, nagsisi, at tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung mga steps na gawin. Ngayon natin pong tatalakayin, alin po bang tamang formula ng bautismo ang dapat gamitin kapag ang tao ay nagbabautismo o nagpapabautismo, kapatid na Jason. Sapagkat sa atin pong panahon, mga minamahal na mga kapatid, marami pong mga debates na nangyari. Ito po yung isa sa mga controversial issue. Alin po ba ang formula na dapat sundin? Yun po bang sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo o sa pangalan ni Jesus lamang? Kung inyo pong natatandaan, mga minamahal na mga kapatid, meron tayong mga nakausap. Inyo pong napapanood yung iba nating mga kausap o kausap ng ating mga ibang mga debaters o defenders of faith na kanilang pinagtatanggol, Ama, Anak at Espiritu Santo. At yun namang nakakausap natin at ng mga kasamahan natin ay patutunayan nila sa pangalan ni Jesus lamang. Maganda'y atin pong alamin sa banal na kasulatan sapagkat meron po bang contradiction kung ating titingnan ayon sa Matthew chapter 28 verse 19, believers are to be baptized in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. But in Acts chapter 2 verse 38, it says new believers were baptized in the name of Jesus. Is there a contradiction, mga kapatid? Bakit? Kasi marami po ngayon mga Kristiyano din nagbabautismo sa pangalan ni Jesus lamang. Maganda ay alamin natin yung pong tinatawag na pamamaraan kapag dumarating yung punto. Pag i-conclude natin, alin po ba talaga sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, sa panahon ng ating mga church fathers, sa mga unang mga apostol, na kung saan atin pong alamin kung ano ba talaga yung ginagamit nila at ano talaga ang utos ng ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal na mga kapatid. So, let's start with the Trinitarian formula na tinatawag itong Father, Son, and Holy Spirit, kapatid na Jason. Basahin natin ang Mateo, Kapitulo 28, ang mga versikulo 18 hanggang 20. Mateo 28 verse 19. Ito po ang sabi, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayan. So kung nyo makita mga kapatid, sa 19, merong sinabi ang ating Panginoong Jesucristo, sa paghayo ninyo ay gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama,
ng Anak at ng Espiritu Santo. Merong utos ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit meron siyang utos na ganito? Bakit? Meron ba siyang authority ng pag-utos? Siguro simulan natin, basahin natin ang 18, kapatid na Jason. 18 sa versikulo 18, sabi po dito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Ayun. So ang sabi diyan, Jesus came unto them and said, all authority in heaven and on earth has been given in me or to me. Therefore, go and make disciples to all nations and baptizing them in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Kaya kung makita natin mga minamahal na mga kapatid, noong ating Panginoong Yesus nagbigay sa kanyang mga disipulo specific instruction concerning the need to make the way to make disciples, mga kapatid, they use the Trinitarian formula at ito ay part ng instruction ng ating Panginoong Yesus. That's why the person being baptized is fully united to the Godhead through Christ, mga minamahal na mga kapatid. Like for example, ang ating Panginoong Jesucristo ay, ang sabi niya sa 17:21 ng Juan, maganda basahin natin, sapagkat ang sabi dito, the person being baptized is fully united with the Godhead sapagkat sila nabautismuhan sa Trinitarian formula. Ano ba yung Trinitarian formula? Yung po yung binanggit dyan na Father, Son, and Holy Spirit. Sa Juan, Kapitulo 17, ang versikulo ay 21. Ano ang ating mababasa? John 17, verse 21. Mhm. Sabi po dito, upang silang lahat ay maging isa. Mhm. Gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo, sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Ayun. Napansin niyo mga ginigiliw kong mga kapatid kay Kristo at mga kaibigan, upang maging isa, gaya naman natin na isasabi ng ating Panginoong Kristo. So, dito mga kapatid, pinapakita na yung isang taong nabautismuhan sa Trinitarian na formula, yung Father, Son, and Holy Spirit, is fully united with the Godhead. Kaya kung ating makita, bakit Trinitarian formula ang ginamit? Ito ba, bakit hindi ginamit ang in the name of Jesus, mga kapatid? The most probable answer is found in the baptismal experience of Jesus Himself, mga kapatid. Ano ibig sabihin? Bakit hindi ginamit na bautismuhan niyo sila in the name of Jesus? Bakit yung Trinitarian formula, yung Father, Son, and Holy Spirit? Sapagkat kung ating titingnan po, mga ginigiliw kong mga kapatid kay Kristo, noong po ang ating Panginoong Jesucristo ay nabautismuhan, mga kapatid, during His baptism ni Jesus Christ, siguro prepare natin yan yung Matthew, chapter 3, verses 15 to 17, ay meron pong present doon, yung pong three persons of the Godhead, mga kapatid. Present doon, and kung ano pong mapapansin, the voice was heard, no? The voice of the Father. And the Holy Spirit, nandun yung presence niya, nag-appear siya through the symbol of the dove. And the Son, no? God in human flesh, came out of the water. Ito'y during sa baptism ni Jesus Christ. Siguro basahin natin ang Mateo Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 17. Sige po. Ito po ang sabi, ngunit sumagot si Jesus sa kanya, hayaan mo mangyari ito ngayon sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katuwiran at siya ay sumang-ayon. Verse 16, nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Verse 17, sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Ayun. Kung inyong mapapansin, mga minamahal na mga suking taga-subaybay, nung ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpabautismo, ay atin na din po natalakayan doon sa previous natin na topic na baptism, the importance of baptism. Bakit? Ano bang reason bakit ang Panginoong Jesucristo nagpabautismo? Una ay upang ma-fulfill ang buong katwiran at pangalawa upang maging halimbawa sa lahat ng tao. Kaya nga nung sumagot ang ating Apostol Juan Bautista, ikaw ang dapat magbautismo sa akin. Ikaw na ngayon lumapit para kay bautismuhan ko. Mga minamahal na mga kapatid, ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo, hayaan mo sa ngayon sapagkat ito ang nararapat na sundin. Ano po mga kapatid? Kaya nung siya ay bautismuhan para sa katwiran ng ating Apostol Juan,
ay siya po ay dinala doon sa ilog ng Jordan at nung sinabautismuhan doon, at that moment, heaven was opened, mga kapatid. At opened, he saw the Spirit of God descending like a dove and a lightning on him, mga kapatid. So kung inyong masundan, inyong makita, mga suking mga tagsubay-bay, ay dito po napapakita natin na andun na yung Panginoong Jesucristo, no? At kung inyo pong mapansin, nandun din yung Spirit of God bumaba like a dove. At napakaganda sa verse 17. And a voice from heaven saying, "This is my Son, whom I love. With him I am well pleased," mga minamahal na mga kapatid. So dito po makita natin, mga suking taga-subaybay, na sa baptism ni Jesus Christ ay present po ang Father, ang Holy Spirit, and of course ang Son na siyang binabautismuhan. So dito mga minamahal na mga kapatid, he represented the experience that those who will become his disciples will experience this kind of experience, mga kapatid. At his baptism, he revealed that only through him can we enjoy fellowship with the Godhead, mga minamahal na mga kapatid. So dito, napakaganda ng karanasan. So, full union with the heavenly trio. Kaya, for Jesus being baptized in the name of the Father, Son, and Holy Spirit was a public recognition of the saving power of his life and ministry through which we are united to the heavenly family, mga minamahal na mga kapatid. So, nakita niyo mga kapatid ko, hindi ba tayo na-surprise? Kaya sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So dito, napakahalaga na ang una nating i-consider ang nag-utos ang Panginoong Jesucristo. Bakit siya ang nag-utos? Because he has the authority. Ang wika pa niya, all authority in heaven and on earth was given to me. No? At ang sabi niya, therefore go and make disciples, mga minamahal na mga kapatid. At natalakay na natin yan noong mga nakaraan. Ngayon, atin naman pong pupuntahan yung pong Christological formula. Yung pong ginagamit nila Brother Jason na baptism o in the name of Jesus Christ, no? Pagbautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So in the book of Acts, we find the expressions be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sin, no? Mga minamahal na mga kapatid. So kung ating titingnan po dito sa book of Acts, mga kapatid ko, ay meron po diyang binabanggit sa Acts 2:38 na forgiveness of sin, and he ordered that they be baptized in the name of Jesus, Acts 10:48. They were baptized in the name of Lord Jesus, 19 verse 5. So pagka napakinggan nila ito, kagad nila conclusion na, o di ba, nabautismuhan ang mga, nangaral ang mga apostol at nagbautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus lamang at hindi pangalan ng Ama at ng Anak, kapatid na Jason. So, ang problema nito, ang utos kasi, bautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, binabautismo, tatlo. Nung sinunod ng mga apostol, sabi nung ibang mga nasa relihiyon, ang sinunod, isa na lang, Jesus. Tama ba yung kanilang, palagay mo, tama kaya yung kanilang pagsunod ba yun sa utos ni Kristo? Kung yun ang susundan nating argumento ng ibang mga relihiyon? Ano masasabi mo, Brother Jason? Sa tingin ko, hindi yun tama. Oo. Ayun. Kasi Oo. meron tayong sinusunod na binanggit na sa Mateo 28 kanina. Correct. So kung ating natitingnan, ang formula na inutos ng ating Panginoong Jesucristo ay Father, Son, and Holy Spirit. Hindi niya sinabi niya, magbaptize kayo in my name. Ngayon, ang madalas kasi gumagamit nito, yung madalas usually yung gumagamit nito, yung po yung mga tinatawag nating mga oneness, kapatid na Jason, na they believe na ang Panginoong Jesucristo, siya din yung Ama, tapos siya din yung Anak, tapos siya din yung Holy Spirit. Ang problema nito, parang nagdadrama ang labas. Kasi after niya maging Father, pagbaba niya, anak na siya. Tapos pag-akyat ulit, so tuloy tayo, no? Medyo nagkaroon ng problema sa atin pong internet connection. Please pray mga kapatid na magtuloy-tuloy ang ating connection sapagkat hindi sabay yung ating boses. Ano po? Pakitulungan kaming i-pray na maging maayos po ang ating pong internet connection
at please share mga kapatid. So dito ating makita na meron pong pinangangaral sila, ano po. So siguro basahin natin kapatid na Jason yung Acts chapter 2 verse 38. Verse 38, Mhm. sabi dito, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan Mhm. at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayan. So kung yung titingnan, ang unang reason mga kapatid ay nangaral po ang mga apostol. Kaya sila anya, yung mga tao ngayon na mga kumukontra sa Trinitarian na formula, kapatid na Jason, dahil ang apostol Pedro nung mangaral ay magsisian niya ang bawat isa in the name of Jesus Christ, be baptized for the forgiveness of sin. So, pag sinabi bang in the name of Jesus, ibig ba sabihin sa pangalan ni Jesus, babautismuhan, yun po ba yung tinatawag nating formula? Hindi siya, Brother Jason. Sapagkat kung yun ay formula ng baptism, ay bakit nag-utos pa ang ating Panginoong Jesucristo ng Father, Son, and Holy Spirit? Hindi ba lalabas dyan ang mga apostol ay sumusuway sa utos ng ating Panginoong Jesucristo? Yun ang lalabas, kapatid na Jason. Ay meron ba namang utosan kang bumili ng 3, ang binili mo isa? Oh, di ba? Inutusan kang bumili ng papuntahin ka ng ganitong lugar, ang pinuntahan mo iba. Naalala ko tuloy si Jonah, no? Si Hunas. Si Hunas ay pinapunta sa Nineveh. Saan siya pumunta? Sa Tarsis siya pumunta. Di ba? Yun ang mga ganong mga karanasan o ganon yung mga taong andyan na, no? Liwanag ng utos, mga kapatid, na in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Pero gusto talaga in the name of Jesus. Ngayon, mamaya, alamin natin mga kapatid kung bakit in the name of Jesus yung ipinangangaral ng mga apostol. Pero wala naman talaga diyang talata na actual na nagbautismo ang mga apostol na nagbabautismo in the name of Jesus, kundi sa kanilang preaching. Okay, tuloy tayo. Medyo humina po ang internet. Pakibigay po na tayo ng comments dyan. Anong inyong makita dyan? Mas mahina yata yung kaysa isa. Oo. Subukan natin, ha? Ayun. Pasensya na mga kapatid sa atin pong technical problem dahil mahina po ang ating connection. Ano po? Pasensyahan nyo na yung ating pong connection. Volume kami.
Ayan, nagbabalik po tayo mga kapatid. Ipagpamanhin po ninyo, nagkaroon ng technical problem dahil po sa connection at yung OBS natin mga kapatid. Pag-pray po niyo ang programang ito na magpatuloy. Nawawala din tayo sa focus pero tuloy-tuloy po tayo. Pag-pray niyo po na matapos ito na matapos natin ang ating pong pagtalakay. So dito tuloy tayo mga kapatid doon po sa ginagamit na lang in the name of Jesus ay akala nila yun po yung baptism na formula na dapat gamitin. Pero magkakaroon po ito ng contradiction kapag lalabag doon sa utos ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid na Jason. Kaya kung ating titingnan, yung pong unang reason doon kung bakit in the name of Jesus ang nakalagay sa gawa, ang sabi dito, first of all, they relate to the work of evangelism. Kaya nga sila nangangaral eh. And people were invited to be baptized in Jesus' name. This is a theological important because it indicates that they were being asked to place their heart or their trust in Jesus, the Savior, mga minamahal na mga kapatid. At kung inyong titingnan, in the book of Acts, the name Jesus is the only name by which we can be saved, mga minamahal na mga kapatid. So, maligtas, di ba kapatid na Jason? Ang talatang yan ay napakaganda na nagbibigay sa atin ng pag-asa kapag tayo sumampalataya sa ating Panginoong Yesus, tanging sa pangalan ni Jesus lamang makasumpong tayo ng kaligtasan. Gawa, Kapitulo 4, versikulo 12, anong ating mababasa dyan? Walang kaligtasan sa kanino paman, Mhm. sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Ayun. Wala anyang pangalan sa sukat ng langit o sa ilalim at sa ilalim ng langit na sukat na ikaligtas ng tao. So, direct yan sa ating Panginoong Hesukristo. So, since the emphasis is on Jesus as Savior, there was no need to refer to the full Trinitarian formula. Bakit? Hindi na dapat isipin yun at kapag kukontrahin, sapagkat yung pong mga bagay na yung mga minamahal na mga kapatid ay hindi naman formula itong nasa Acts. Ito po yung panahon na kung saan ay nangangaral ang mga apostol at in the name of Jesus sapagkat ayon sa context nga chapter 4 ay Jesus is the Savior. Okay? Kaya siya ang ipinangangaral mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, yung sinabing in the name of Jesus, isa sa example natin yan, yun po'y tumutukoy sa authority ni Jesus, kapatid na Jason. Bakit authority ni Jesus? Sapagkat yung binasa ng kapatid na Jason kanina ng Matthew 28:18, all authority was given unto me, kapatid na Jason, di ba? Yun ang nabasa mo. Na kung saan ay lahat ng otoridad sa silong ng langit ay ibinigay sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi pala sa silong. Sa langit at sa lupa, mga kapatid, ay ibinigay sa ating Panginoong Jesucristo. That's why He said, go ye therefore and make disciples, mga kapatid. Nakita ho ninyo? Make disciples. So dito, nakita at napansin ninyo, mga kapatid, dahil sa authority ni Kristo, nangaral ang mga apostol, kapatid na Jason. Kaya nung sabihin ng apostol Pedro, magsisi kayo, kasi yung nangaral ang mga apostol, kapatid na Jason, nasaktan kasi ang puso ng mga tao. Nung sabihin ng ating mga apostol na kayo ang nagpapatay sa tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, nasaktan ang mga puso nila. Ngayon, ang sagot nila, anong dapat naming gawin, mga kapatid? Ang sagot ni Apostol Pedro, doon sa Gawa 2:38 binasa ninyo kanina, magsisi kayo at magpabautismo, ang bawat isa sa inyo, sa kapatawaran ng inyong kasalanan. No? Pabautismo sa pangalan ni Jesus, sa kapatawaran ng inyong kasalanan. Yung sa pangalan ni Jesus, tumutukoy po ito sa authority ni Jesus. Bakit? Sapagkat yung dala-dala ng mga apostol na authority is the authority of Jesus to preach the gospel. Okay? Kaya sabi ni Kristo, sa akin ibinigay ang authority. So nung mangaral sila, dala-dala nila yung authority ni Jesus. Kaya nga, isa sa mga sinabi ni Apostol Pedro at ni Apostol John sa 4:7 ng Gawa ay ganito. Nang kanilang mailagay na ang mga bilanggo sa gitna nila, sila ay kanilang tinanong, sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ninyo ito ginawa? Ayan. So, tinanong, sino ba yon? Si Apostol Pedro, si Apostol Juan. They had Peter and John brought before them and began to question them, by what power or what name did you do this? Di ba? Kaninong kapangyarihan o pangalan ninyo ito ginagawa? Merong sagot ang mga apostol sa verse 10. Ano ang sabi? Dapat malaman ninyong lahat at ng buong sambahayan ng Israel na nakatayo ang taong ito sa inyong harapan na walang sakit sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Ayun.
So in the name of Jesus Christ. Kaya ang tanong dito, by what power or what name did you do this, mga kapatid? So ang sagot ng mga apostol, then know this, ang sabi, dapat malaman niyo ito, and all the people of Israel, it is by the name of Jesus Christ of Nazareth. Ay, napakaliwanag. Ang mga apostol Pedro, nagpapakita at nagpapaliwanag dito, kasama si apostol Juan, noong nagbanggit sila doon sa Gawa 2:38, in the name of Jesus, ibig sabihin, sa pangalan ni Jesucristo, sa kapangyarihan ni Jesucristo, or sa authority ni Jesus Christ. Maganda ay, meron kasi akong salin dito, kapatid na Jason, ng Biblia sa English na napakaganda, na talagang makita natin, at ito po ay complete Jewish Bible. Ito pong complete Jewish Bible, merong napakagandang sinabi rito, kapatid na Jason. Ang sabi ay ganito. Okay, ang sabi ganito, Acts 2:38, Kepha answered them, turn from sin, return to God, and each of you be immersed. Di ba yung immersed, yun yung kahulugan ng bautismo, kapatid na Jason? Be immersed on the authority of Yeshua, the Messiah, into forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Ruach HaKodesh. Ay, napakaganda, ano? May medyo Hebrew pa kung pagkagamit, ano? So dito, binabanggit, mahal na mga kapatid, na ang sabi ni Apostol Pedro, si Kepha, no? I turn from sin, return to God, and each of you be immersed on the authority of Yeshua the Messiah. So dito, hindi wanag talaga, kapatid na Jason, sa authority ni Yeshua the Messiah. Pag sinabing authority, otoridad, galing kay Kristo ang kapangyarihan. Kaya nga, pag sinabi ng apostol, first we need to find out, mga kapatid, na pag sinabing in the name of Jesus, ito yung kahulugan niya. It means by the authority of Jesus or by the power of Jesus, mga minamahal na mga kapatid. So, ando na po kasi yung instruction eh. Ando na yung utos. Ando na yung baptism formula o baptismal formula na ibinigay, mga minamahal na mga kapatid. Kaya, makita natin na yung formula, hindi yung Acts 2:38, kapatid na Jason, kundi ang formula, yung utos ng ating Panginoong Jesucristo na Father, Son, and Holy Spirit. Okay, mga kapatid? Kasi kung ang susundin mo, yung hindi formula, alalabas dyan, hindi ka sumusunod sa utos ni Kristo. At yung mga apostol, hindi naman malabagin. Sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, kapatid na Jason. Second reason, mga kapatid, the previous point, the purpose of the phrase, be baptized in the name of Jesus, it's not to indicate that people were being baptized using the formula, I baptize you in the name of Jesus. Hindi yun ang ginamit nila. Hindi na sinabi na, bautismuhan kita sa pangalan ni Jesus. No? Tapos ilubog sa tubig. Walang ganong idea. Wala rin ganong senaryo sa banal na kasulatan, kapatid na Jason. Wala. Okay? Kaya tama yung binanggit doon na yun ay authority ni Jesus, dala-dala nila. I baptize you in the authority of Jesus, in the name of Jesus. No? O magpabautismo kayo in the name of Jesus. Ibig sabihin, sa authority ni Kristo. At nung binautismuhan na, hindi authority ni Kristo na ang binanggit o hindi na name of Jesus, kundi name of Father, Son, and Holy Spirit, mga kapatid. Ngayon, ang katotohanan niyan, during baptism, the new convert, mga kapatid, actually confess Jesus' name on a personal commitment on Him. And ito is a theological implication. We read, be baptized and wash your sins away, calling on the name. Siguro maganda basahin natin dyan sa Gawa 22:16 na meron tayong mababasa na ganito. At ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumindig ka at magpabautismo. At hugasan ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Ayun, nakita nyo, mga kapatid, ano pang hinihintay mo? Hugasan ang iyong kasalanan na tumawag sa kanyang pangalan. So ayon sa theological interpretation, mga kapatid, yung pong be baptized and wash your sins away, calling on His name, yung phrase na yun, mga kapatid, calling on His name, ay nandun na po yan sa Old Testament, nandun yan sa Genesis 4:26, na nangangahulugang calling on the name of the Lord, ibig sabihin, trusting Him, worshiping in Him, and confessing that one belonged to Him, mga minamahal na mga kapatid. Ibig sabihin, yung calling on the name of the Lord, nagtitiwala ka doon sa tinatawagan mo.
ikaw ay sumasamba doon at kino-confess mo yung mga bagay na para sa Kanya, mga kapatid. So, when people were invited to be baptized in the name of Jesus, they were not only asked to acknowledge Him as Savior, but also as worthy of worship, trust, and as their Lord and Savior, mga minamahal na mga kapatid. Kaya pag sinabi ng Apostol Pedro, bautismuhan kayo o magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ibig sabihin nun, tinuturuan tayo na i-acknowledge siya na siya lamang ang ating tagapagligtas at siya ay dapat sambahin, sampalatayanan, pagtiwalaan at tanggapin bilang Panginoong tagapagligtas at Panginoon natin sa ating buhay, mga kapatid. Kaya nga, when a person was baptized, mga kapatid, ay hindi na siya ang nabubuhay sa kanyang sarili, kundi ang Panginoon na, kapatid na Jason. Maganda basahin natin ang Galacia, Kapitulo 2, versikulo 20. Okay? Galacia, Kapitulo 2, versikulo 20, na meron tayong mababasa gaya ng Apostol Pablo, nung siya na kay Kristo na, hindi na siyang nabubuhay sa kanyang sarili, kundi ang Panginoon. Basa. Galatia 2:20. Ako ay ipinakong kasama ni Kristo. Opo. At hindi ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ayan. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nabigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ayun. Kung makita natin, mga kapatid, napakinggan nyo, napakagandang salita ng banal na kasulatan. Ang sabi ng Apostol Pablo, I was crucified with Christ, and it is not I who live in me, but Jesus who live in me. Hindi na siya nabubuhay ngayon, kundi ang Panginoong Jesucristo ang nabubuhay sa Kanya. At ang lamang ikinabubuhay niya, hindi para sa Kanya, kundi para sa Panginoon. Ibig sabihin, kapag na kay Kristo ka na, nabautismuhan ka na at napangaralan ka na, tinanggap mo na ang Panginoon, ay ikaw ngayon ay bago nang nilalang. 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Kapag ikaw na kay Kristo na, kapag ikaw ay nabaptize in the name of Jesus, ibig sabihin sa authority ni Kristo, nung tinanggap mo na si Jesucristo, mga kapatid, ay meron tayong mababasa sa 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ayan. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan niyo, ang lahat ay naging bago. Ayun. Sa talatang yan, mga kapatid, ipinakikita ng Apostol Pablo na ang isang tao kapag na kay Kristo na siya ay bagong nilalang, kapatid na Jason. Ibig sabihin, meron na siyang transformation. Kaya nga yung repentance, yung salitang repentance, was a change of mind. Mga kapatid, change of heart. Merong pagbabagong makikita. So pagkat nalikuran niya na yung kanyang dating buhay. At kapag ka ikaw pala ay nabautismuhan o na kay Kristo ka na, bagong nilalang ka na. At kapag ikay nagsisidat, nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, nabautismuhan sa authority ni Jesus, ibig sabihin, nabautismuhan ka sa formula ng Father, Son, and Holy Spirit na inutos ng ating Panginoong Jesucristo mismo, kapatid na Jason. Ngayon, kung ating titingnan, mga kapatid, ayon sa third na point natin gustong ipakita, the passages in Acts in which baptism in the name of Jesus is mentioned were not intended to describe the formula used in the act of baptism. So hindi talaga yun yung baptism in the name of Jesus. Hindi binanggit doon, mga kapatid, na minention talaga o intended para mag-describe na ito yung formula ng baptism. Kundi, ang sabi dito, the passage were not describing how baptism took place, but was expected from the new convert, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, the statement, be baptized in the name of Jesus, was not properly speaking a baptismal formula. Bakit? Hindi nagagawa ang mga apostol ng bagong formula dahil yung dala-dala lang authority, hindi authority ng ninuman, kundi kay Jesucristo, mga kapatid. Kaya nga, kapag si Sister Princess Asitora, kapag siya'y mabautismuhan na, sa pag-uwi ninyo dito sa Pilipinas, kapatid, ay ikaw ay mabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Bakit? Sapagkat yun po yung formula na inutos ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakaliwanag, mga minamahal na mga kapatid, kapag ka inyong susundin at tatanggapin lang ang aral ng Biblia, hindi tayo malilito. At make sure na maintindihan natin ng maigi yun pong itinuturo ng Biblia
at yun po mga dala-dala ng mga apostol para hindi malilito o hindi tayo ma-confuse sa mga bagay-bagay at mga napapakinggan natin sa palibot. Kaya nga, mahalaga na ang tao ay mag-aral ng Biblia, kapatid na Jason. Sapagkat kapag ikay hindi nag-aaral ng Biblia, pakinig ka lang ng pakinig, hindi ka sigurado kung tama yung sinasabi ng tao, make sure na isisiguraduhin mo, kapatid, para hindi ka madaya, no? Mahal na kapatid. Kaya, sa ating pong pag-aaral, lagi nyo tatandaan, the correct or the proper formula of baptism, hindi in the name of Jesus, kundi in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, gaya ng inutos ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung mangaral ang mga apostol, ang kanila pong pangangaral ay dala-dala ng authority ni Jesus, kaya in the name of Jesus. Because dala-dala nila authority ni Jesus. Magbigay siguro tayo ng konting example before tayo mag-proceed sa ilang mga tanong na atin pong bibigyan ng kasagutan. Kapag sa otoridad sa mga pulis, kapatid na Jason, pag mayroon silang inaaresto, hinuhuli sila sa pangalan ng batas. Okay? Ibig sabihin, yung authority ng dala ng mga pulis ay galing sa gobyerno. At huhulihin nila yung may sala. Ganon din naman sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa authority ni Jesus. Dahil si Jesus ang nag-utos sa kanila. At kapag sila magbabautismo, of course, talagang nandun yung Ama, Anak at Espiritu Santo. Manapay, bigyan natin ng isa pang example, kapatid na Jason. Yung pong mga taong dati na mga, halimbawa, mga bakla. Wala naman tayong pinaparinggan. No? Mga lasinggero, mga bisyoso. Ano po yung mga bagay sa kanila? Halimbawa, dito po sa unang Korinto. No? I-prepare natin yung unang Korinto. Ang kapitulo ay 6, versikulo 9 at 10. Tapos ituloy natin sa 11 mamaya. Ayan, 9 at 10. Ano ang sinasabi dyan? Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Yan. Huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga malumya, mga binabae, Uy! mga nakikiapid sa kapwa lalaki. Naku! Verse 10. Opo. Mga magnanakaw, Kim, mga maglalasing, mga mapagmura, Yun. o ang mga manggagansyo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ayan. Yan po yung mga karanasan o mga katangian ng tao na ang sabi ng Apostol Pablo, hindi magmamana ng karya ng Diyos. Andyan yung mga mapagmura. Kahit mga ngaral, basta mapagmura eh. Kahit ang daming napangaralan, basta mapagmura. Yan, no? Yung mga binabae, andyan, no? Yung mga nakikiapit sa kapwa lalaki, yun po yung may mga bakla, no? May relasyon kapwa lalaki, nako. Sumasamba sa Diyos. Sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga lasinggero, o nandyan ha, lasinggero, mapakiapid, manggaganso, at iba pa. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Pero hindi nagtatapos dyan. Ang sabi sa verse 11, mayroong napakaganda sa sinabi sa verse 11. Ang sabi ay ganito, pakinggan natin. At ganyan ang mga ilan sa inyo noon. Yun, Subalit nahugasan na kayo. yan, bakit nahugasan? Sa ano? Ginawa na kayong banal Ayun. at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ay, napakaliwanag, nandyan, no? Pangalan ng Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Tatlo, andyan. Kaya nung titingnan niyo mga kapatid, sabihin nila, wala palang pag-asa yung mga bayot. Ay, meron. Kung magbabago. Wala palang pag-asa yung mga mapagmura. Meron din. Kung magbabago. Eh, paano yung mga, yung mga manglalasing? Ay, meron din pag-asa. Lahat po may pag-asa. Yes. Kapag lalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang panawagan ng Diyos 1:18 ng tinatawag nating Isayas, come, let us reason together. Yun ang binabanggit doon. No? Gaano man kapula ng kasalanan, gaano man kabigat, gaano ang binabanggit niya ng kasalanan, ay merong pagbabago yan. Siguro basahin natin, kapatid na Jason. Ang Isayas 1:18. At least masundan ng ating mga taga-subaybay. Isaiah 1 Verse 18. verse 18. Ito ang sabi po dito. Yan. Ito. Pumarito kayo ngayon at tayo yung mga katiwiranan sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Opo. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Opo. Bagamat ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Wow! Napakaganda ng talatang ito, ng invitation ng ating Panginoong Diyos, na ang wika dyan mga kapatid, pumarito kayo ngayon.
ang pumaparoon lang naman sa panawagan yung tao na kumikilala sa kanyang sarili na makasalanan, kapatid na Jason. Kapag isang tao makasalanan, he needs Christ. Okay? He needs the mercy of Christ. Kailangan niya ang mercy, habag ng ating Panginoong Hesukristo at ating Panginoong Diyos. Kaya sabi diyan, gaano man kapula ng iyong kasalanan, papuputing gaya ng niyebe. Okay? Meron talagang kapatawaran. Kaya doon sa unang Korintong binasa ng kapatid na Jason, mga kapatid, ay ipinakikita doon mga mabibigat na kasalanan yun, yung mga homosexual. Siguro talakayan natin yung homosexuality. Meron pa ba dyan sa lumang tipan noon? Ganyan, talakayan natin pagdating ng araw. Mabibigat na kasalanan yan. Mga lasinggero, no? Yung mauwi ay hindi na alam yung daan. Hindi makakarating sa bahay dahil ang akala niya ipabanti pa atras. Imbis na makauwi, ipapalayo, mga kapatid. At ang tao na naglalakad sa hindi daan, lasing po yan, no, mga kapatid. Yung mga mapagmura dyan, mga mabibigat na kasalanan yan at iba pang mga bagay dyan, mga ngalunya, ano pa ba dyan, mga masasakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nakikita ho natin, mga kapatid, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ngunit, ang sabi doon sa verse 11, nahugasan na kayo. Pag sinabing nahugasan, yun po yung panahon na na-immerse, na bautismuhan ng tamang bautismo, yung paglubog, kapatid na Jason. Ano po? Kaya dito, ipinakita mga minamahal na mga kapatid, after na mahugasan, sinabi din na binanal na kayo. Ayan, ang napakaganda kapag ikinahugasan na, nabautismuhan na, binanal ka na. Okay? Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu ng Diyos. Ay napakaganda, mga kapatid. Kaya, huwag ho kayo basta-basta maniwala, bautismuhan kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Directly at ginawang formula, mali yun. Sapagkat may instances sa Biblia, mga kapatid, hindi sila nakatanggap ng Espiritu Santo nung sila'y nabautismuhan sa Panginoong Hesus lamang. Kaya, huwag ho, mga kapatid, dapat in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, yun ang tamang formula na inutos ng ating Panginoon. At ikaw na Kristiyano, dapat maging masunurin ka, lalo kapag ikay mga ngaral, lalo kapag ikaw ay nagbabautismo, dapat bautismuhan mo sa tamang formula ng bautismo, mga kapatid. So wag po kayong padaya, mga kapatid ko. Ang tamang formula, in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, gaya ng inutos ni Kristo sa Great Commission, mga minamahal na mga kapatid. Nagbigyan namin kayo ng kunting linaw doon po sa atin pong pagtalakay sa mga oras na ito. At ngayon po ay eksaktong alas 11 na, ay sasagot tayo ng ilang katanungan, kapatid na Jason, na ipinadala po sa atin. Halimbawa, yung pong katanungan ni kapatid na ito'y dating daan na suki natin. Ikagandahan naman ng kapatid na ito, ng kaibigan natin ito, hindi nagmumura. Although sa karamihan sa kanila, kapatid na Jason, maging yung puno nila, mapagmura. Pero ito, hindi naman mapagmura, pero direct yung kanyang salita, no, matalim. At hindi natin nilagay yung kanyang masakit na salita, pero hindi naman mura. Ang gusto niyang palabasin ay wala ng ikapo dahil pinalitan na daw ang kautusan. At nung ipinalit na, ang ipinalitan niya, 9:7 ng 2 Korinto. Ano po, mga kapatid? So, ang sabi niya ay wala ng kautusan ng pag-ikapo sapagkat pinalitan na ang kautusan. So, kung pinalitan ng kautusan, dapat ang ipinalit, hindi na mag-ikapo. Wala kapatid na Jason. At ang ginamit niyang talata, mga kapatid, ni Dominador si Dumaraos Jr., no? Si tatay, ito may edad na po kasi ito. Ang talatang ginamit niya ay Hebreos 7:12. Maganda, ipakinggan natin. Hebreos 7:12. Mhm. Sapagkat nang palitan ang pagkapari, ay kailangan din namang palitan ang kautusan. Yan. So, yan po yung talatang ginamit niya. To prove na ang ikapuan niya, wala na, pinalitan na. No? At ang ipinalit ay handog. So, matindi ano? Pinalitan ay handog, mga kapatid. So, maganda ay basahin natin ang buong konteksto para malaman natin kung alin ba talagang sinasabi ng Biblia. Hindi ho ikapo ang pinalitan, mga kapatid. Ano po? Kundi, mamaya basahin natin at least malaman natin. Simulan mo, kapatid na Jason, Hebreo Kapitulo 7, versikulo 11 hanggang 15. Verse 11, Mhm. ngayon kung may kasakdalan sa pamamagitan ng pagkapari ng mga Levita, Yan. sapagkat batay dito ay tinanggap ng bayan ng kautusan. No po. Ano pa ang karagdagang pangangailangan upang lumitaw ang isa pang pari? Ayun. Ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Mhm. Sa halip na ayon sa pagkapari ni
Aaron. Mhm. Sapagkat, verse 12, nang palitan ang pagkapari ay kailangan din namang palitan ang kautusan. Yan. 13. Sapagkat ang tinutukoy ng mga bagay na ito ay kabilang sa ibang angkan, Mhm. na doon ang sino may hindi naglingkod sa dambana. Opo. Verse 14, sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay nagmula sa Juda, Mhm. at tungkol sa liping iyon ay walang sinabing anuman si Moises tungkol Ayan. sa mga pari. Opo. Verse 15, at ito ay lalo pang naging maliwanag nang lumitaw ang ibang pari na kagaya ni Melchizedek. Ayun. Nakita niyo mga kapatid, pinutol po kasi ni Tatay Dominador Dumaraos. Kaya ang konklusyon niya ay pinalitan na ang ikapo. Hindi ho. Ang sabi doon, sa talatang binasa ng kapatid na Jason, dahil ang ating, ito'y kautosan ng pagkapari sa pagkapari. Kasi ang ating Panginoong Hesukristo, hindi siya galing sa lahi ni Levi, kundi galing sa lahi ni Juda. Hindi naman nagsalita si Moises ng pagkapari galing sa lahi ni Juda, kundi galing sa lahi ni Levi. Kaya nung palitan ng pagkapari, ng pagkasaserdote, kailangan palitan din ang kautusan, mga kapatid. At ang pagkapari ng ating Panginoong Hesukristo, hindi ayon sa pagkapari ni Levi, kundi ayon sa pagkapari ni Melchizedek, ayon sa talatang ating binasa. So, hindi pumasa yung talata ni Tatay Dominador Dumaraos, mga kapatid. Tapos sabihin niya, handog ang ipinalit sa ikapo. At ikapo, hindi niya alam na nung sabihin niya, handog, pagkapalit sa ikapo, ikapot handog. Di naman siya nagbalik ng ikapo sa Diyos. Hindi rin siya nagbalik ng handog ayon sa utos ng Biblia. Bakit nasabi ko mga kapatid? Sapagkat yung ginamit niyan talata na ikalawang Korinto 9:7 ay hindi naman yun handog sa panahon ng pagsamba. Mamaya basahin natin yun mga kapatid. Ngayon, sinabi niya na ang pinalit sa ikapo ay handog na. Bagong utos. Hindi yun, Tatay Dumirador. Gusto kong sabihin sa inyo, pati yung handog nasa lumang tipan na. Basahin natin ang Malakias Kapitulo 3, versikulo 8 at 9. Nananakawan ba ng tao ang Diyos? Mhm. Gayon may ninanakawan ninyo ako. Sa anong paraan? Ngunit inyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Ayan. Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Tatay Dominador, narinig mo yung sinabi ng Diyos? Nang sabi ng Diyos sa mga tao, nananakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako, ang sabi ng Diyos. Sumagot yung mga tao, sa anong paraan ka namin ninanakawan? Ang sagot ng Diyos, sa mga ikasampung bahagi at Handog. mga handog. May handog na pala tatay doon sa lumang tipan. So hindi siya kapalit sa ikapo. Okay? Hindi siya kapalit. At mali yung talatang ginamit mo. Ngayon, yung ginamit mong 9:7 ng ikalawang Korinto, basahin natin, kapatid na Jason. Ikalang Korinto 9:7. Mhm. At bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Aha. Hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, Mhm. sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Napakagandang talata ng ginamit mo, tatay. Pero hindi ang talata para sabihin mo, kapalit yan ng ikapo. Bakit? If you read the context of 2 Corinthians chapter 9 verse 7, yun po ay tumutukoy yung mga kapatid o kapatid na Dominador Dumaraos, no? Dumaraos. Ay, sorry po, na mali lang ang pagkabanggit ng pangalan. Ay, hindi po yan sa panahon ng pagsamba. If you read the context, kapatid na Dominador, sorry, no? Ay, yun po yung mga handog o mga ambagan para sa mga banal sa Jerusalem. No? If you see the context. Kaya nga, kung babasahin natin, kapatid na Dominador, ang verse 5 and 6, ituloy natin hanggang 9. Meron tayong mababasang napakaganda. Pakinggan natin. Kaya't inisip ko na kailangang himukin ang mga kapatid na maunang pumarihan sa inyo. At ihanda agad ang inyong kalooban na ipinangako ko ang una, upang ito'y maihanda bilang isang kusang loob na handog, at hindi sa pintan. Verse 6, at ito ang ibig kong sabihin, ang nag-ahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. Opo. At ang nag-ahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Verse 7, ang ganun, saan ba ito? Sa 8, sa 9. Opo. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayan.
Sa verse 8. At kaya ng Diyos na pagpasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo, upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Yan, sa 9. Gaya ng nasusulat, siya'y nagsabog, siya'y nagbigay sa mga dukha. Ang kaniyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Ayun, napansin ninyo mga kapatid, kung titignan mo yung context ay ini-encourage ni Apostol Pablo yung mga kapatid na magbigay ng ambag o handog, ambag doon sa mga kapatiran sa ambagan sa Jerusalem ng mga wala. At yung pagbibigay at pagtulong, hindi dapat mabigat sa loob. Dapat kung anong ipinasya ng puso, masaya ka na magbibigay. Sapagkat ang sabi ng Biblia, kapag ikay naghahasik ng kaunti, kaunti din aanihin mo. Pero kapag ikay naghahasik ng sagana, sagana din ang aanihin mo. Ipinapakita lang dyan na kapag ikaw ay patuloy na nagbibigay at nagkakaloob sa iyong kapwa, hindi ka mawawalan at patuloy kang pagpapalain ng Panginoon. Kaya nga, mayroon tayong susog na talata bago natin ipagpatuloy sa 8 and 9. Diyan po sa Galacia Kapitulo 6, versikulo 9 at 10, meron tayong mababasang napagandang talata, mga minamahal na mga kapatid. Ano po? Sapagkat dito sa Galacia, Kapitulo 6, yan, versikulo 9 at 10. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, Yan, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo, Ayun. kung hindi tayo manlulupaypay. correct. Sa verse Verse 10. 10, kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, Yun. lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Ayun, nakita ninyo mga kapatid? Ipinakikita dyan, ang author niyan si Apostol Pablo din, kapatid na Jason. At yung Galacia, magkasunod yan sa ikalawang Korinto. No, magkasunod sila, na ang wika dyan, huwag tayong manghinawa, huwag magsawang gumawa ng mabuti, sapagkat sa tagdang panahon, aanihin natin. At huwag magsawang tumulong, lalo na sa kapwa mananampalataya. Yun ang napakahalaga, mga kapatid, sapagkat ang Diyos nalulugod at pinagpapala. Kaya nga pagdating dito sa verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin sa inyo ang bawat biyaya sa lahat ng paraan, ay magkaroon kayo ng kasapatan at sumagana kayo sa bawat mabuting gawa. Di ba napakaganda mga kapatid? Napakagandang encouragement ni Apostol Pablo. At ayon sa nasusulat, na mamahagi siya sa malayong dako, nagbigay siya sa mga mahihirap. Ang kanyang katwiran ay mananatili magpakailanman. So hindi po ito kapalit ng ikapo. At huwag niyo pong ilalagay yung inyo pong salita sa Biblia. Sapagkat kailanman, no, ito i-challenge ko doon sa mga hindi nag-iikapo at pinalitan ng handog daw, magbasa kayo sa bagong tipan na sinabing wala ng ikapo. At sinasabing ang kapalit ng ikapo ay handog na lamang. Hindi mangyayari yun sapagkat nanakawan kapag hindi ka naghahandog, nananakawan mo ang Diyos. Pag hindi ka nag-iikapo, nananakawan mo ang Diyos. Wala kang lusot, wala kayong lusot mga kapatid, no? Hindi lang naman si tatay ang pinupuntarya, kundi yung pong mga tao na hindi nag-iikapo at hindi naghahandog, kapatid na Jason. So, yung tatay, excuse me, yung pong talatang ginamit niyo sa ikalawang Korinto 9, Hebreo 7:12 na pinalitan ng pagkasaserdote, pinalitan ng kautusan, hindi ho kautusan ng ikapo yun. Kautusan nyo ng pagkasaserdote, tatay. So, you should consider the context first before you conclude, mga kapatid, para hindi tayo mailigaw. Ano po, mga kapatid, sapagkat gusto natin maliwanagan ang mga tao sa mga aral ng Biblia. Dito po sa ikalawang tanong, kapatid na Mary Bakiran. Ayan. Ang tanong niya, totoo po ba nakikita ang masamang espiritu? Kasi sabi ng kakilala ko, nakikita daw niya ang masamang espiritu. Nako, delikado yun, ano? Kasi kakilala mo nakikita niya masamang espiritu. Baka hindi naman niya nakikita, nakakausap pa niya. Kapatid, ano po, siguro maganda magbigay tayo ng ilang mga pag-uusap sapagkat pwede kang, mayroong binabanggit sa Biblia dyan, mga kapatid ko, na may mga tao nakikipag-usap sa masamang espiritu, kapatid na Jason. Meron nakikipag-usap sa mga patay. Kahit yung mga anting-anting no? Kasi ako po ay marami po akong kakilala doon sa amin na may mga anting-anting. May mga tao pa nga na kaibigan yung tatay ko na sa bote, sa bote. Pumapasok sa bote, kapatid na Jason, yung tao. Siguro, hindi ko alam kung literal yun o sa mata lang. Kumbaga, dinadaya lang yung mata. Meron din namang
pinagbabaril, hindi talaga tinatablan at merong mga sinasalita, no? At meron silang mga sinasalitang mga Latin po. mga Latin, mga kung ano ba mga kung ano doon. No, mga kapatid, merong sinasabi ang Biblia. Ano po sa bagay na yun? Una, yung pong ating binanggit kagabi. Deuteronomio Kapitulo 18, ang bersikulo ay 10 hanggang 12. Deuteronomy. Opo. Sa panglimang book sa Biblia, Anong verse po yan? chapter 18, verses 10 to 12, meron tayong ganitong mababasa. Deuteronomy 18, 18. Verse... anong verse po? 10 hanggang 10 12. hanggang 12. Sabi dito, huwag makakatagpo sa iyo ng sino mang magsusunog sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae bilang isang handog, ng manghuhula o manggagaway o enkantador o mangkukulam. Verse 11, o gumagamit ng anting-anting Ayun. o nagpapagamit sa masasamang espiritu o Ayun. sa lamang kero Ayan. o sa mga sumasanggunit sa mga patay. Sa 12. Okay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon. Kaya, At dahil sa mga karumaldumal na gawain ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo. ayan. So nakita nyo mga kapatid, meron doon mga salamangkero, nagsusunog ng mga anak nila sa apoy, yung mga may anting-anting, mangkukulam, nagpapagamit sa masamang espiritu, nakikipagsangguni sa patay. Ang masamang espiritu o yung espiritu hindi nakikita, kapatid. Pero pwede sila mapakita in different form, kapatid na Jason. Okay? Yun, lalo na yung mga masamang espiritu. Ang tanong dito, yung masamang espiritu delikado yung kakilala mo kasi nakikita niya yung masamang espiritu. Ngayon, tanungin mo siya kung in what form nakita niya yung masamang espiritu. At ang masaklap dyan kapag siya sumasangguni, kapatid. Kaya nga, yung panahon ni Jesus Christ, kapatid na Jason, maganda, i-prepare mo yung Mateo 5 hanggang 8 hanggang 9. Sa panahon ng ating Panginoong Kristo, marami siyang pinalalayas na masamang espiritu na sumasanib sa tao, kapatid na Jason. Ngayon, yung mga ganyang karanasan, hindi naman nakikita masamang espiritu, pero nakakausap nila sa pamagitan ng medium, yung tao ginagamit sapagat pumapasok. Noong isang panahon ang ating Panginoong Kristo na padaan doon sa may sementeryo, meron isang tao doon na sinaniban ng masamang espiritu. At ganito ang tanong at sagot ni Kristo. Marcos 5. Marcos 5. Opo, Marcos 5, 8 hanggang 9. Mateo ba nabanggit? Mateo ang nga. Marcos 5, talatang 8 hanggang 9. Opo. Sapagkat sinabi niya sa kanya, lumabas ka sa taong iyan, ikaw na masamang espiritu. Ayan. At tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Sumagot siya, Lehiyon ang pangalan ko sapagkat marami kami. Ano pansin mo? Sabi diyan, Legion o Legion ang pangalan ko sapagkat marami kami. Actually, kapatid na Jason, ako po ay naalala ko. Meron po kasi nag-Bible study sa akin mga kapatid noong araw na napakabuti ng taong ito. Kaya lang nung siya po ay nakaranas ng matinding problema, ay hindi kumain, napalipasan ng gutom, tapos hindi niya kinayang dalhin ang kanyang problema. Nasaniban po siya ng masamang espiritu, kapatid na Jason. Nung siya po'y dinala ng mental, mga kapatid, ay talagang tumalon pa at hindi kayang bitawan ng pigilan ng mga tao. Kahit yung mga bouncer, tumalon sa mataas na pader doon sa mental hospital, mga kapatid. No? Nangyari ito. Tapos ang nangyari, mga kapatid, ay nagsalita siya. Hindi niyo ako mapipigilan, sabi ng masamang espiritu sa kanya. Sapagkat 200 kami ng mga masamang espiritu, ako ang hari, sabi ng kasalita. Ito toong karanasan nito, mga kapatid. So nakita ho ninyo, ang masamang espiritu hindi siya nakita kasi espiritu siya. Pero pwede siya mapakita in different form, mga kapatid. Maging si Satanas pwede siya magpanggap na anghel ng liwanag. 2 Korinto 11:14, mga kapatid. So, kung ating titingnan, ay hindi siya nakikita, pero siya sumasangguni o gumagamit siya ng tao. Kaya, ang tanong natin, mga kapatid, kanino ba tayo sumasangguni? Sa masamang espiritu ba o sa Diyos? Maganda, basahin natin ang Isaias, Kapitulo 8, ang versikulo 19 hanggang 20. 19 hanggang 20. Opo. At kapag kanilang sinabi sa inyo, sumangguni kayo sa mga multo at masasamang espiritu na muhuni at bumubulong. Hindi ba dapat sumangguni ang bayan sa kanilang Diyos, ang mga patay para sa mga buhay?
20. Mm. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila nagsasalita ng ayon sa salitang ito ay sa dahilang wala silang umaga. Ayun. So, ang sabi dito, kapag may magsasabi sa inyo na sumangguni kayo sa multo o masamang espiritu, nandyan yan. Mga kapatid, na humuhuni o bumubulong, hindi ba dapat sumasangguni ang bayan sa kanilang Diyos, mga kapatid? So, nakikita dito, huwag kang magpadala, huwag kang magpadaya sapagkat ang isang tao kapag lumalayo ka sa Panginoong Diyos, lumalapit ka o nilalapitan ka ng masamang espiritu. Sapagkat mas madali ka nilang ma-approach at mapasok, no, kapatid? Oo. Kaya dito, ang sabi ng Biblia, pag may nagsabi gano'n, huwag kang sumunod sa kautusan at sa patotoo kung hindi nagsasalita ng ayon sa salitang ito'y tunay na walang umaga, walang liwanag sa kanila. Kaya yung mga ganyan yung mga albularyo, yung mga tinatawag nating mga miracle, no, tinatawag yan. Oo. Yung iba dyan nakikipag-usap sa masamang espiritu eh. Yun ang mahirap yan, mga kapatid. Ano po? At ang iba nagpapagaling, akala natin na tunay. Meron nga tayong karanasan dyan o meron tayong kwento, totoong kwento, karanasan ng isa nating pastor natin na kung saan ay meron siyang nakita, ano po, at napuntahan na yung babae na yun ay aswang pero nagpapagaling. Ano po, tumatawag sila sa pangalan ng Panginoong Hesus na isang beses, 2 beses kay Satanas. Mas effective daw, sabi nung 2 beses kay Satanas. Ayun ang nangyari. Mas lamang daw at mas effective. No, ay ang problema mga kapatid, no, hindi nila kayang tanggapin ang Panginoong Hesus, no, mga kapatid, kasi nakikipagsangguni sila sa masamang espiritu. Doon po sa amin, meron pong ganyang karanasan. Nung mangaral po ang isa nating kapatid na layman, kasamahan ko nung araw doon sa amin, ay meron po doong albularyo, kapatid na Jason. Nanggagamot siya. May mga iba't ibang mga salita, mga iba't ibang mga tawag doon. May mga rebulto pa kang kasama siya po ay na-convert sa Seventh-day Adventist nung may pangangaral doon. Galit na galit sa kanya mga tao. Sapagkat siya din po yung nanguna sa mga pagsamba nila. Ang nangyari po ay hindi siya nakinig doon sa mga tao. Anong galit? Nasumpungan niya ang katotohanan. Ngayon, ang problema niya ngayon, sabi niya, paano ako manggamot na ako Seventh-day Adventist na? Paano ito mga gamit ko, yung mga mediums? Ang sabi namin ay itapo na. Sunugin at ilibing, ang panggagamot mo ay hindi na sa bagay niyan, kundi sa pangalan ni Jesus na. Ibig sabihin, pag may sakit, ipag-pray mo sa pangalan ni Jesus, hindi sa pangalan ni Satanas. Gaya nung ginagawa ng iba, 2 beses sa Satanas, 1 beses sa Panginoon. Mali yun. So, ang ginawa niya mga kapatid, tinalikuran niya yung kanyang pagiging albularyo, yung kanyang mga mediums na ginagamit ay tinapon niya at sinunog, mga kapatid. So, yun ang tunay na hindi na nagpapasakop kay Satanas, kundi sa Diyos na. Kaya kapatid na Mary Bakiran, yung kakilala mo na nakikita yung masamang espiritu, mag-ingat ka dyan. Ano? Kasi baka isa yan sa puntarya, no, ni Satanas. Kasi yung iba nagpapakita yan para gusto nilang paniwalain, linlangin, dayain yung mga ganyang bagay, kapatid na Jason. So mahirap po yan, kapatid na Mary. Ingat po, no? So kung ayaw naman ng kaibigan mo, siya din mag-ingat din po siya para hindi siya madali nung pakana ng kaaway ng Diyos, mga kapatid. Mula po kay Emmanuel Sindol, ang sabi niya, ano yung kasalanang di napapatawad? Napakaganda, no? Sa Biblia ho kasi, merong sinasalita doon na kasalanang di napapatawad, kapatid na Jason. Kung babasahin natin dyan sa sa Mateo, Kapitulo 12, versikulo 32, merong binanggit dyan Mateo 12:32 na kasalanang di napapatawad. Matthew 12:32. Opo. At ang sino mang magsabi ng isang salita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa darating. So yan po yung kasalanang walang kapatawaran. Ngayon, ano yung kasalanang hindi napapatawad? Una, ang kasalanang hindi napapatawad, yung kasalanang hindi mo hinihingi ng tawad. Paano ka naman patatawarin kung hindi ka naman marunong humingi ng tawad, kapatid na Jason? Di ba? At dapat yung paghingi mo ng tawad may kaakibat na pagsisisi. Pag sinabing kaakibat na pagsisisi, when you ask for forgiveness, dapat involved dyan yung repentance.
Ibig sabihin, nagsisi ka, gusto mong talikuran, a change of mind, and you need a mercy, mga kapatid. So, patatawarin ka. So, ang mahalaga dyan, ihingi mo ng tawad with sincerity, mga kapatid, no? At papatawarin ka. Pangalawa, yung pong kasalanan against the Holy Spirit, ito napakaganda. Ayon sa The Review and Herald, June 29, 1897, ayon sa aklat na ito ni Mrs. White, no one need look upon the sin against the Holy Spirit as something mysterious and indefinable. The sin against the Holy Ghost is the sin of persistent refusal to respond to the invitation to repent. Ito'y mas matindi. Kapag ikaw ay patuloy na tumatanggi sa invitation ng pagsisisi, it is a sin against the Holy Spirit. Bakit sin against the Holy Spirit? Alam po natin, mga kapatid, na ang Holy Spirit, siya yung representative ni Jesus Christ. Kaya nga, before He ascended to heaven, our Lord Jesus Christ, ang sabi niya, I will ask the Father to send you another comforter. Okay? At siya'y magtuturo sa atin, mga kapatid. Maganda basahin natin ang Juan Kapitulo 4, ang versikulo 16. Juan, Kapitulo 14, hindi 4. Naku, kamukha kasi. 14, versikulo 16. Meron tayong ganitong mababasa. 14 verse 16. 14 verse 16. At hihingin ko sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mang-aaliw, Opo. upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ayun. Napansin ninyo, mga kapatid, na kung saan ay ang banal na Espiritu isusugo para sa maging representative niya, another comforter natin. 14:16. At ituloy natin sa 26. 26. Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, Opo. siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Ayun, napansin ninyo, mga kapatid, siya magtuturo sa atin. Kaya nga, kapag in-refuse mo yung invitation to repent, kasi siya yung representative ni Jesus Christ, mahirap yun, mga kapatid. Kaya ang pagsisisi napakahalaga, sapagkat yun ang panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa Gawa 17:30, maliwanag po doon na ngayon nag-utos ang Diyos ng lahat ng tayo magsisi sa lahat ng dako. Bakit gusto ng Diyos yun? Sapagkat gusto ng Diyos ng lahat ng tao makarating sa pagkakilala ng katotohanan at mga ligtas, mga minamahal na mga kapatid. So, ang kasalanang hindi napapatawad, yung kasalanang hindi mo hininga ng tawad. No, mga kapatid. At huwag niyong susubukan, huwag nating susubukan ng Holy Spirit sapagkat matindi po ang parusa, no? If you still remember the story of Ananias and Sapphira, no? At direct yung kanilang kamatayan dahil dinadaya nila harap-harapan mismo ang Holy Spirit. Hindi sila nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos, no? Mga minamahal na mga kapatid. So, ang atin pong paglilingkod ay hanggang dyan lang muna sapagkat ang oras po ay lumalalim ang gabi. Hindi po kasi sanay magpuyat itong partner natin at hindi siya masyadong sanay na humarap sa kamera. At ang request niya, tagabasa lang muna. Pero pagdating ng araw, pag na-train na siya, ay baka mayroon na kaming palitan ng discussion. At least mas masigla, mga minamahal na mga kapatid. Okay? At yung kapatid na ito ay single. No? Walang sabit po yan. No? At binata. Alright, tayo po ay dadako na sa atin pong greetings at sa atin po mga prayer request. You can send your prayer request, mga kapatid. Our time is 11:27 in the evening. Okay, check natin yung ating mga viewers na nandito. Talagang okay. Ayan, mga kapatid, at yung pong lahat ng mga nakasubaybay ngayon, binabati ko po kayo. At i-prepare natin yan yung ating napakagandang palakpak mamaya. So, mayroon tayong palakpak. Yung ating pong tapa na nauna dito, si Sister Joaima Sumilong. Ayan, binabati natin. Mga tapa na una talaga natin yung mga taga-subaybay. Si Sister Nadimney, ang sabi pa nga niya, yung music parang may debate. Inihanda lang po yan sa mga magagandang argumento natin pong tatalakayin, mga kapatid. Si Sister Melly Roach, good PM, waiting for your teaching. Blessings to you both. Thank you. Sister Melly, kapangalan po niya yung nanay ko. Si Nanay Edna, pangalan nun? Hachera Sardinia, sa Palawan.
binabati din natin si Ma'am Shinini. Sabi niya, wow, kasama si Kuya Ison. Ano po? At of course, sino ba nandito? Ayan, masyadong mabilis ang takbo nito Ayan, si Ingrid Moto Clapeña. Ganda ng boses ni Ate Dan. Hindi lang maganda, malamig pa, no? Parang laging nasa ilalim ng termos. Si kapatid na Mark Anthony Nabor, binabati kita kapatid na Mark Anthony. Kapatid na Mark, napakagandang awitin naman yan, Ate Dan, nakakayak naman yan. Dapat sabi ni Sister Joy, yung pong paano na ang buhay ko kung wala ang Panginoon. Kailangan mahalaga ang Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. Si Sister MC Tibor, praise God, nag-level up ka na, Pastor, may kasama ka na. Opo, talagang maganda may kasama para at least may tagabasa tayo ng talata, mga kapatid. At mayroon tayong kausap, no? Kasi minsan nagsasawa rin ako kakatingin sa cellphone, mukha ko din nakikita ko, mga kapatid. Ano po? Of course, complete package talaga sa tinan. Totoo yan, mga kapatid. At siya po nag-aasikaso sa atin pong tawag nito, yung ating OBS, pagpatakbo ng live streaming, no? Grabe ang stress niya kanina nung mawala yung mukha namin, nanigas kami sa camera, mga kapatid, dahil sa internet, ano po? At nawala yung ating logo dyan. Kung yung papansin niyo, nawala yung logo at yung lower third dahil kulang sa connection. Salamat daw sa napagandang mensahe, sabi ni Sister Nadimnay. Thank you po. At si Nanay Karima Sipi Sumawang, yung ating masugid na taga-subaybay. Good evening, Sis Dan. Lovely and beautiful voice coming from our Lord Jesus Christ. Amen. Of course, yung atin pong elder dyan sa Montalban, si kapatid na Glenn Hamero, si engineer. Engineer ba ito? Kilala ba? Batiin mo. Hello po, Brad Colonel. Kuya Glenn. Yan, no? Very nice song. Praise the Lord. Ang tanong ni Sister Joy, anong title ng song? Paano na kung wala ka, Sister Joy? Ayun po yung title ng song, Sister Joy. Ano po? What a beautiful and unique voice. Thank you and praise the Lord. Thank you, Sister Melly. Nanay Melly. Parang kapangalan po yun yung nanay ko. Ano po? At sino pa ba dito? Si Mary Bakiran. Salamat po, sir, sa wakas na liwanagan na po ako. Amen. Thank you, Sister Mary. Praise the Lord. At sabi ni Nanay Sepi, good evening to all viewers around the world. Ayan. Grabe, ang laki na ni Jason. Sabi ni kapatid na Glenn Hamero, opo, mas malaki pa sa akin. No? Kailang wala pang jowa. Ayan. 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 At si Sister Dan, ang boses mo nakaka-inlove sa Diyos. Amen. Thank you, Sister MC Tibor. I feel in love, no? Sa sunod, kantahin si Cornette Dan ng yung kanta na When You're in Love, no? Everybody knows. Yan. Magandang kanta rin yun, no? Sabi ni Nanay Ninya Murillo Lalas, good evening, Gospel and Music Ministry Team. Good evening, Nanay, no? At may the Lord bless you always. Yan. At si kapatid na Jenilyn Milocoton Favela. Ayan, good evening, Ate Dan from Iloilo. Ayan, binabati natin mga taga Iloilo. Mayong gabi sa inyo diyan, paano ba yung mga Ilonggo yan? Hirap pa. No, si kapatid na Jessie Sabado. Ayan. Wait ko po sa lahat ang mga nag-aabang gaya po sa akin. Ayan. Of course, si Luisa Alikbusan Ligan, binabati natin. At sabi ni Sister Mary na late ako. Di baling na late, at least nakahabol Sister Mary. Ano po? Pwede nyo pong send yung inyo pong mga questions, mga kapatid, at dito din po sa comment, ika-capture lang po yan ni Ate Dan at na mabigyan natin po ng kasagutan. Magtatalakay tayo, and then after ng discussion, we will give an answer to your questions, mga kapatid. No? At si Brother Jason ay kasama natin yan sa hindi lamang siya tagabasa pagdating ng araw, taga-sagot na din siya. Of course, binabati natin si Sister Princess Asitora, yung pong ating candidate for baptism na kaibigan ni Sister MC Tibor. Sabi ni Nanay Sipi Sumawang, level up ka na, Pastor, may tagabasa ka na ng mga verses, ang pogi pa. Ayan, thank you. Congrats and more power to your program. Thank you, Nanay. At, talagang gwapo po yan, kapatid po yan ni Ate Dan. Ayan. At si Sister Princess pala, si Tura, ay from Riyadh, Saudi Arabia. Yan. O si Nanay Kumaring Eve. Yan. Sabi dyan ay
Good day, Pastor Jomel and Jason. Tinitrain mo na si Jason galing. Opo, tinitrain natin para pagdating dyan, debater na. Preacher na pagdating dyan sa Bombon. No? Nanay Maring Abe. Binabati natin dyan si Tatay Hel. At of course, yung inanak natin si Kian. Darating yung kanyang kasal. Si, sino ba dito? Alicia Basilio Acob, magandang gabi po. Magandang gabi din. Meron kang batiin? Batiin mo. Ay, binabati ko po, nanonood po ngayon sila Papa, sila Mama sa Quezon City. Ayun. Kaya din po sila Sister Cherry, nanonood Sister Cherry. Sinong Cherry? Sister Cherry sila pa. Ayun, no? Iba po namin mga kaibigan na nanonood. Ayan. At siyempre, hindi lang si Sister Cherry, andyan din yung kanyang mama, si Ate Terry, Silapan. At of course, si Kuya Darwin. Okay? At nandyan din si Nelly Agno, binabati natin. At happy watching po sa inyo. At Pastor, si kapatid ni Jason mayroong nagtatanong single pa ba daw siya? Opo, single pa po siya sa sikat ng araw, buwan at mga bituin. Single pa po yan. Ano po, si Brother Jason. Single na single pa, walang sabit. Ano po yan? Of course, Maria Delia Banadera Barnedo. Ang haba, binabati natin si Ate Maria Delia Banadera Barnedo. Yan, nakano. At thank you, million thanks sa mensahe. Thank you din po. Si Estero Navigante siya, binabati natin. Istohero pala. Binabati natin, happy watching. Si Diego Baldomero, ayan, binabati natin. Si Meli Cayabyab Castillo, dalawa ng Meli dito Yung isa Meli Roach dyan sa ibang bansa, sa Colorado yata, USA. At si Nanay Meli Cayabyab Castillo, binabati natin. Nabati na natin. Of course, si Roel Labajo, binabati natin. At yung nag-iisa dyang napakakulit na, makulit lang yan magtanggol sa ating doktrina, Sister Chodron Bochard, binabati natin yan. Ayan, of course, si Jerry Balbido. Ayan, kapatid na Jerry Balbido dyan sa Bombon. Pakisali sa prayer ang ginagawang church ng West Coast. Ay, sama mo dyan na prayer request. Thank you, Brother Jerry Balbido. Great message as always. Blessings to you. At thank you, Sister Melly Roach. At si Sindel Ludovico, inspiring. Thanks. Thank you po, Sister Sindel Ludovico. Sabi ni Sister Cherry Silapan, shout out. Ano ba yung shout out? Binabati natin. Ano po? At si Dominic, no? Binabati natin. Si kapatid na Charles Silapan, binabati natin. Pakiabot na Sister Cherry at tanungin mo kung kailan siya magpapabautismo. Yan. At of course, si Loretta Mergal from Valenzuela City. Ayan, binabati natin. Binabati natin yung taga Valenzuela City. And of course, si Erlinda Lucino. Oo, si Mari. Oo, Maminday. Si Nets Lamoste Sarsoa from Dubai. Ayan, binabati natin. Of course, si Jerry Corpos. Binabati din po natin. At yung ating kaibigan dyan sa... Ayan, malakas din yung si Sister Neneth Fonte. Happy midweek po sa inyo. Kasama si kapatid na Ariel Fonte. Ayan, binabati natin. Of course, si sabi ni Istohero Navigante, na-late po ako. Sayang, di ko napanood kanta ni Ma'am Dan. Di bali, panoorin ko na lang po ulit. Opo. At pwede naman sa replay or sa YouTube ninyo panoorin, Sister She. Si kapatid na Rose Ronoel. Keep safe po kayo lahat dyan. Dami na naman case dyan. God bless your ministry. Thank you po, Sister Rose. Ayan. And of course, sino pa ba dito? Si Mel Constantino Gialon, binabati natin. Ano po? Of course, si Ma'am Shinene Dichoso. At si Papsi Rick, nandyan, Si Rodelyn Cayabyab, si Neil Ramos. Of course, si Denyo Giruel, binabati natin. Si Naded Noynay Rosales. Lilord Bacomo, binabati natin. At si Mario Pangilinan. Of course, si, anong pangalan yan? Ramil Rosalita, ang Bimbol Rocco ng Rooftop Church. Binabati kita, Bimbol Rocco. Si, ano pangalan niya? Irene Alfredo Field. Ayan, binabati natin. Ano po? Sino pa ba dito yung mga may pagbati? Sabi ni Nanay Meli Cayabyab, thank you sa pagbati. Thank you din po, Nanay, at sa lahat ng mga
sumabay sa mga oras na ito. No, kami po ay nagagalak at hanggat may maayos ang internet, talagang nandito kami maglilingkod mga kapatid. At ang oras po natin alas 11:38 ng gabi. Pwede nyo po isend ang inyong mga prayer request at inyong po mga Bible questions so that mabigyan natin po ng kasagutan ng inyong po mga katanungan. Yung pong mga naka-crosspost ba tayo sa pag-aralan? Yung pong mga, kung kayo po ay nakapanood sa pag-aralan, naka-crosspost, binabati na po natin lahat dyan. Hindi natin masubaybayan. Dahil nakalive po tayo sa Gospel and Music Ministry, mga kapatid ko. At panghuling pananalita, Brother Jason, bago tayo mag-prayer. Ako po yung nagpapasalamat na naka-start na po akong makasama sa programa po ito at purihin po ang Panginoon sa gabi ito mga kapatid at ating po alalahanin ang ating pong mga napag-aralan sa gabi ito. Salamat kapatid na Jason at lahat po ng mga nakasubaybay ngayon, isang masigabong palakpakan po sa inyo ang akin pong ipinaaabot mga kapatid. Iyan. Yun po ang magandang palakpakan at inabangan niya ni kapatid na Elir Cortez, no po? Andito ba yung ating prayer request, Ate Dan? Okay, check natin dito. Hindi natin masubaybayan. Medyo mahina ang connection. Alright, yung ating prayer request. Pwede rin po kayo mag-send ng inyo pong mga katanungan, mga kapatid, para mabigyan po natin ng kasagutan. At sa gabi-gabi po ng ating paglilingkod, sisikapin po namin na after makapagtalakay ng paksa, ay makasagot tayo ng mga katanungan. Binabati po natin si Sim Evora. Greetings and happy watching from Houston, Texas. Ayan, lagay mo dun sa ating para mabati natin. Salamat po. Di ko alam kung babae po ba yan o lalaki. Sim Evora. Binabati ko po kayo kung madam ba o sir. Babatiin natin ito lahat na nandito sa dyan lang. Yan. Dyan po sa California, yung ating mga taga-subaybay, Kuya Bong Ekban, binabati natin. Santos family, dyan sa Australia. Si Elvera Gallardo, binabati din po natin. Diyan po sa London, mga taga-subaybay natin. Sa Thailand, diyan sa Japan, sa China, sa Saudi Arabia, si Doc Pilongo, nandyan. Sa Hong Kong, nandyan sila, sino ba nandyan? Canada, diyan sa Canada. Sa Sweden, no, yung pong friend ni Ma'am Shane, diyan sa Sweden, nakalimutan ko pangalan. Sa Malaysia, nandyan din. Sa Singapore, sila Sister Anneli Monlipol. Sa France, meron tayong taga-subaybay sa France. Ganoon din po sa Italy, meron din. Sa Australia, sa Kuwait, sa Colorado, USA, yun po yung nasa Sister Melly, siguro yun. At sa Dubai, sa Riyadh, sa Sweden, sa Spain, at sa France. Nandiyan ba yung France? Ayan. So, binabati natin, po mga kapatid. At thank you po for watching at sa pagsubaybay ng ating pong programa. At nandito na ba lahat ng prayer request natin? Okay, tayo po ay magpe-pray na mga kapatid. Dagal nitong ating Okay, patugtugin na natin. Okay, narito na po ang atin pong mga prayer request mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Let us pray mga kapatid. Mahabagin, dakila at mapagmahal naming Diyos na nasa mga langit. Sa mga oras nito, dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri sapagkat napakabuti ninyo sa amin. Salamat po sa tagumpay ng aming paglilingkod sa gabing ito. Ang amin pong dalangin, maging pagpapala ito, maging inspirasyon at kapakipakinabang sa lahat po ng aming mga taga-subaybay na gusto pang matuto ng inyong mga salita, lumago sa pananampalataya at sa mga kaibigan namin gusto masumpungan ang inyong katotohanan. Gawin niyo po itong pagpapala sa kanila, itanim sa kanilang puso't isipan dakilang Ama. At patuloy niyong gamitin ang programa ng Gospel and Music Ministry sa paghahatid ng inyong pong magandang balita ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ng inyong pong mga salita at sa musika upang sila'y patuloy na ma-inspire, masaya na maglilingkod sa inyo sa kabila ng aming mga pinagdadaanan sa buhay.
Dakilan naming Diyos, amin pong inilalapit ang mga prayer request ng aming mga kapatid. Narito po ang kanilang daing na gustong ipaabot sa inyo. Nandito po ang prayer request ng kapatid na Joy Masumilong. Ang kanya pong kaibigan at yung kanyang ka-work o kanyang katrabaho na nag-positive po sa COVID-19. Dakilang Diyos, gabayan po ninyo sila. Pagkalooban niyo po sila ng malakas na kalooban at ipaalala sa kanilang tumawag sa inyo at malagpasan nila ang kanilang naranasan ngayon, ang COVID-19. Nawa inyo po silang gabayan, pagpalain at malagpasan nila ang kanilang naranasan ngayon. Aminin po yung nalalapit na kilang Diyos ang prayer request ng kapatid na Chodron Bochard o si Ma'am Sinini sa kanya pong next surgery. Amin pong dalangin dakilang Diyos ang kanya pong surgery na maging matagumpay ito at maging maayos yung kanya pong mga kamay na patuloy na ginagamit sa paglilingkod at patuloy na naging kasangkapan na naging pagpapala sa iba. Dalangin namin dakilang Diyos maging maayos, maging matagumpay at mabilis makarecover. Pagpalain po niyo siya at ang buong family. Dalangin din po namin dakilang Ama ang karamdaman ni Papa Danny. Masamang kanyang pakiramdam, masakit ang kanyang ulo. Pagkaloob niyo po sa kanya ang kagalingan at maayos na pangangatawan upang patuloy na makapaglingkod sa inyo. Amin din po nilalapit ang prayer request ni kapatid na Navigante Shea. Nawa ay gumaling na ang kanyang kaibigan sa pagkakasakit, si kapatid na Agnes Dumlao. Siya po ay may diabetes at goiter. Amin pong dalangin dakilang Diyos, dalawin po ninyo mga kapatid na gaya nito. Madama nila ang inyong pag-ibig. Madama nila ang inyong pagpapagaling. Sapagkat nalalaman namin na walang sino mang makapagpapagaling ng karamdaman liban sa aming dakilang Diyos. At sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, maranasan nila ang tagumpay at ang kagalingan. Dalangin din po namin ang kapatid na Michelle Miranda na pinahirapan po ng COVID. Ayon po sa prayer request ng kapatid na Mario Pangilinan. Siya po ay nasa ICU, dakilang Diyos. Dalangin namin na inyo po siyang dalawin. Gabayan at bigyan ng lakas ng loob mapagtagumpayan ng mga bagay na ito. Maranasan nila ang inyong pagpapagaling. Maranasan nila ang inyong gabay. Maranasan nila ang inyong pag-ibig. At matagumpayan nila ang karanasan na kanilang naranasan sa mga oras nito, dakilang Ama. Inilalapit din namin ang prayer request ng kapatid na Jerry Balbido. Ang church building na kailang pinagagawa sa West Coast, dalangin namin na maitayo na ito ng maayos upang mayroong gawang pananambahan ang mga kapatid sa lugar na iyon. Gagamit po kayo ng mga tao na tutulong upang maitayo ang iglesyang iyon. Alam po namin marami kayong mga anak na mayroong mabubuting puso na handang tumulong sa pagpapagawa ng church building na ito para po sa inyo pong ikaluluwalhati. Dakilang Diyos, maraming karanasan at iba't ibang karanasan ang naranasan ng aming mga kapatid at mga kaibigan na kasubaybay ngayon. Hindi man nila nasabi, hindi man nila naipadala, ngunit kayo nakababatid sa kanilang nararanasan at kanilang kalagayan. Dalawin po ninyo sila. Pagpalain po ninyo sila. Ingatan po ninyo sila sa anumang kapahamakan. Patuloy ingatan ang kanilang kalusugan. Ingatan ang kanilang buhay. At higit sa lahat, patuloy na pagpalain ang kanilang mga hanap buhay. Patuloy na pagkaloob ang kanilang pangailangan. Patuloy na palakihin, pagningasin, patatagin ang kanilang pananampalataya upang patuloy silang manghawak sa inyo na nagniningas na pananampalataya at may pag-asa sa inyo, dakilang Diyos. At hindi lang makalimutan tumawag sa inyo araw at gabi. Dalangin din po namin, patuloy po ninyong patatagin ang desisyon ng amin pong mga nagpasyang magpabautismo. Ang aking nanay Meli at ang kapatid na Princess Asitora.
Patuloy nyo rin pong gabayan ang mag-asawang Tibor na siyang gumagabay sa kapatid naming Prinsesa Sitora. At darating ang araw, sila po ay makauwi dito sa Pilipinas at sila ay mabautismuhan na. Pagpalain po ninyo ang De Chioso family. Pagpalain po ninyo ang Ekban family, Santos family, Silapan family. Pagpalain nyo rin po ang Sumawang family, ang kapatid na Joaima, ang kapatid na Pelongo, at ang lahat ng mga nakasubaybay sa mga oras na ito. Madama nila ang inyong pagmamahal, ang inyong gabay, ang inyong proteksyon, ang inyong pag-ingat, at ang inyong biyaya dakilang Diyos. Salamat po sa patuloy na patnubay ng banal na Espiritu. At hiling din po namin patuloy niyo po itong gabayan, pagpalain ang programang ito at gamitin sa pagdadala ng inyong magandang balita. Pagkaloob po sa amin ang malusog na pangangatawan upang kami patuloy na gumawa habang kami nabubuhay dakilang Diyos. Salamat po sa pagdinig sa aming mga dalangin, sapagkat hiniling po namin ito sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesus. Amen. Mga suki kong kapatid kay Kristo, salamat po ng napakarami sa inyo pong walang sawang pagsubaybay ng programang Gospel and Music Ministry. Ang kagalakan sa aming mga puso'y nag-uumapaw, sapagkat kayo nariyan palagi upang kami subaybayan, upang pakinggan ang mga aral ng ating Panginoon na palaging nagbibigay sa atin ng gabay, nagbibigay sa atin ng kalakasan ng ating spiritual. Saan man tayo naroon, huwag nating kalimutang tumawag sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Araw at gabi, anuman ang ating mga karanasan na naranasan, mga minamahal na mga kapatid ko. Nawa ang pagpapala ng Panginoon na lagi ninyong maranasan sa mga oras na ito. At huwag niyong kalimutan, lagi niyong tatandaan, anumang mga pinagdadaanan niyo sa inyong buhay na mga mabigat na mga problema at suliranin, huwag niyong kalimutan, mayroong Diyos na dakila na atin pong pinaglilingkuran. Kaya niyang pagalingin, kaya niya tayo tulungan upang tayo magtatagumpay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa programang Gospel and Music Ministry. Ang Diyos na magpala sa inyo, kasama ng aking mga kasamaan dito, nandyan si Ate Dan sa ating technical, at ang akin pong unang-unang kasangga, ang kapatid na Jason Lucino. Ito naman po ang inyong lingkod kay Kristo, kapatid na Jomen Arsenal, na nagsasabing, ang pagpapala ng Panginoon ang inyong maranasan sa mga oras na ito. Maraming salamat at magandang gabi po. Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all those clouds away. Praise Him in the morning light. Praise Him in the Praise Him in the noonday light. Praise Him in the Praise Him each and every night. Praise Him, Praise Him every day. praise Him, everybody praise Him when you're feeling blue. Troubles hanging over you. When you don't know what to do, praise Him just the same. Praise Him in the morning light. Praise Him in the Praise Him in the
that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all the clouds away. Praise Him in the morning light, praise Him in the noonday bright, praise Him each and every night, praise Him every day. Praise Him when you're feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all those clouds away. Praise Him in the morning light, praise Him in the noonday bright, praise Him each and every night, praise Him every day. Praise Him, everybody, praise Him when you're Feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Praise Him in the morning light, praise Him in the praise Him in the noonday bright, praise Him in the praise Him each and every night, praise Him every day. praise Him, everybody, praise Him When you're feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same.